Yan, habang nakadikit sa akin yung dalaw kong anak, magkabilaan yung kanan kaliwa. Balatan mo na yung saging saba. Malalaki yan, 3 piraso. Kaya 3 lang kasi nga malalaki. Tapos ilagay mo sa malaking lalagyan. Oo, malaki talaga. Tapos maglagay ka rin ng pulang asukal. Ewan ko ba tinawag na pula yan? Brown yan. Kung wala kang margarine, pwedeng butter yung ilagay mo. Kung wala ka pa rin butter at nagtitipid ka, mantika na lang. Mahal din ng mantika. Pwede hindi ka naman rin maglagay. Kaya lang sobrang dry na ng mixture mo kung hindi ka maglalagay. Tapos durugin mo lang maigi yung saging kasama nung margarine at saka nung asukal na pula. Ganun lang, Syempre yung first step, yun yung una. Pero di pa tayo tapos. Durugin mo lang. Depende sa gusto mo, hindi depende sa gusto ko kasi pag ikaw na gumagawa, sa'yo na yan. Yan. Tapos, tsaka ka maglagay ng harina. All-purpose flour yung ginamit ko pagka nadurog mo na yung saging. Tsaka may lagay. Tapos, baking soda. Baking soda lang dapat na ilagay. Huwag baking powder kasi para buwaghag ang texture. Wait lang po. Yan. Kapag ganyan na yung texture, saka mo isa-isang basagin yung itlog. XL size yung ginamit ko. Pero kung wala kang XL, huwag mong pilitin yung manok. Kahit anong size pwede, basta 6 na piraso. Pero kung gusto mo mas maraming itlog, pwede din. Walang kaso dun. Masarap din kasi, tsaka mas nagiging mas buwaghag, at tsaka mas magiging mas maalsa kung maraming itlog. Mas may... Kahit hindi ka marunong magluto ng cake, magagawa mo to. Wag maniwala ka. Tapos haluin mo lang maigi. Mas magandang gamitin panghalo dito yung egg beater kasi... Basta malalaman pag ikaw gumawa. Basta sinasabi ko lang. Pero kung wala kang egg beater, huwag mong pilitin. Pwedeng tinador na lang. Ganun. Tapos bilisan mo lang yung paghalo. Yan. Pag ganyan na yung texture, ilagay mo na yung tubig. Yung listahan ng recipe nasa dulo ng video na to. Pagtapos ng kantayan. Tapos lagay ka na ng vanilla. Yung vanilla optional lang. Kung wala kang vanilla, huwag mong pilitin. Pangtanggal lang yan ng lansa. Kasi meron kasing taong ayaw ng malansa. Naglagay din ako ng vinegar o suka para mas umalsa yung ating mixture. Tapos tabi mo lang hanggang sa umalsa mga 5 to 10 minutes. Yan, magsalang ka ng kawaling o pan na 4 holes o 4 na butas. Kung wala kang ganyan, huwag mong pilitin. Gumamit ka kahit anong karaniwang kawali. Pwede yan. Yun nga lang, hindi mo susunod yung shape nung gagawin natin. Pero okay lang, yung shape lang naman. Yun ang importante, yung lasa. Ayan, yung pinahid ko, butter. Kung wala kang butter, margarine gamitin mo. Pag wala ka pa rin ganun, mantika. Konti lang. Pag mantika yung ipapahid mo, konting-konti lang kasi 'di ba syempre. Iba pa rin ang texture pag mantika. Ayan, tapos sa bawat butas merong 4 na kutsara. Ayan, tapos ulitin mo lang sa 3 pa, basta ganun. Basta 4 na kutsara bawat butas. Huwag kakalimutan 4 kasi pag sumobra sa 4, masyado na siyang aapaw. Pero okay pa naman sa 5 kutsara, pero syempre kasi 'di ba, kukunti na lang yung ano mo. Yung magagawa mo kung gagawin pa ng 5 kutsara, yan. Yan, after 3 minutes, ilagay mo na yung itlog na pula na hiniwa-hiwa. Maninipis lang po masyadong kapalan yung itlog na pula kasi maalat-alat yan. Tapos takpan mo na ulit. Tapos lutuin mo ulit sa loob ng 3 minutes. Sa pinakamahinang apoy lang. Huwag mong lulutuin ng mabilisan kasi nga masusunog agad yung ilalim. Tsaka para habang naluluto yung ilalim, naluluto rin yung gitna. Para luto yung gitna, ganun, para hindi hilaw. Kasi pag binadali mo, mahihilaw yung gitna, tapos yung lalim sunog na. Ayan, pag binaligtad mo, after 3 minutes, ganyan itsura niya. Huwag ka mag-alala, hindi yan sunog. Ganyan talaga itsura niya. Ganyan talaga magiging kulay niyan. Kasi nga brown sugar ang ginamit natin dito. Pag ganyan ang kulay ng nagawa mo, mas maganda yung magiging texture, mas buwaghag. Kasi kung lulutuin mo yan ng mga sobrang light brown lang yung gusto mo, pwede rin naman, kaya lang hilaw yung gitna. Maniwala ka, kasi medyo makapal yan. Yung ganyang kulay, normal lang yan. Wait lang, mama, please. Yan, tas takpan mo lang uli. Ganon. Kasi kailangan talagang takpan para mas maluto siya hanggang gitna nga. Ganun. Tapos wag mo baguhin yung lakas ng apoy. Sobrang hina lang talaga. Ganun lang. Pagkalipas ng 2 to 3 minutes, tsaka matanggalin yung takip. Tapos tanggalin mo na. Ihango mo na sa kawali o pan. Ganun lang. Ayan. Ganyan itsura niya sa ibabaw, di ba? Kailangan baliktarin para mapumantay yung luto. Para maluto rin yung ibabaw. Pero ang ganda naman, di ba, ng outcome sa ibabaw. Ganda yan. Yung ganitong procedure, yung ganitong paraan ng pagluto, suggestion ko lang to, hindi mo na kailangan gayahin. Kung meron kang oven, sige gawin mo. Pero kung gusto mong steam, pwede rin namang steam. Tapos ikaw nang bahala magtansya kung ilang oras kasi di ko pa ginawa eh. Pero pwede yon kasi nagluluto rin kasi ako ng ganon, ng mga cake sa steamer at saka sa
oven, ganun. Ayan, ito yung finished product natin. 20 pieces yung magagawa sa recipe na to. Huwag kang mag-alala. Ulitin ko, hindi yan sunog ha. Huwag kang masyadong, ano dyan, gigil na gigil sa sunog. Ayan, maghanda tayo ng 150 ml. 20 pieces yan na hinge cups. Ang Diyos ko po, parang nire-wrestling ako ng mga anak ko dito. Ting, 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 ting. Wait lang, knock, wait lang. Ayan, sa cheese naman, grated cheese yan. Depende sa yung gano'ng karaming gusto mo. Pero, sinasabi ko sa inyo, wag yung masyadong dadamihan yung toppings ng cheese kasi maalat na yung itlog na maalat. Tapos medyo maalat din yung cheese. Ang mangyayari niya, masyadong maalat yung mixture nyo. O kahit wala kayo nilagay na asin sa salted banana cake. Oo. Ito lang nilagay na asin doon. Aalat yan kasi nga yung toppings natin puro maalat. Kaya maalat yung mga toppings natin para bumalanse yung tamis ng banana cake. Oo, kaya ang pangalan ng recipe natin ay salted banana cake. Ang sarap nito mga madam, para siyang bibingka. Oo, pero may lasa pa rin ng saging. Basta kung gusto mo subukan to, kung gusto mo ng tikman, no, curious ka sa lasa, panoorin mo hanggang dulo pagtapos ng lantakan, type kasunod na yan yung listahan ng recipe at saka costing. Oo, wag ka na magalit, wag ka na mga blood. Panoorin mo na lang, i-forward mo na lang na makita mo agad yung hinahanap mo. Yun, sige na, good luck, goodbye. Love you.